Halos hindi kayanin ng mga kongresista ang torture videos at iba pang krimen na ipinakita sa hearing sa Kamara sa mga biktima ng Pogo. Pero ahensyang pinaka-responsable sa iligal na Pogo, hindi nga ba matukoy ng mga otoridad dahil sa kakulangan sa regulasyon? Alamin ang detalye sa ating balitang A to Z. Halos hindi kinaya ng mga kongresista ang karumal-dumal na mga videos ng torture at iba pang krimen na isiniwalat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nangyayari sa loob ng Pogo industry na nagkalat na dito sa Pilipinas. May we request, Mr. Chair, that we don't no longer show these videos. Remember, we are live streaming on YouTube. Sad as it may seem, pero dapat makita talaga ng tao. But kasi mahirap yung nagkikwentuhan lang tayo eh. Minsan nakakatulog tayo ba nagkikwentuhan. But if people are seeing what is happening inside these Pogo hubs, then you feel the pain, you feel the torture. I have seen a lot of videos. I have seen others you cannot take anymore, especially the abuse on the sexual torture. There was a sexual torture, man-to-man. Sa unang araw ng pagdinig ng Kamara, ibinunyag ng PAOK kung paano niloloko ng Pogo companies ang mga biktima para pagtrabahuhin sa scam farms. Yung influx ng mga Chinese nationals working in Pogos started as early as 2017 to 2019. The peak was on 2019. This was the time na meron tayong visa upon arrival, specifically for the Chinese nationals. Pasok po muna sila rito bilang mga turista, grupo-grupo po ang mga yan, pero later on, ang kanilang primary purpose po talaga, hindi maging turista, kundi pumasok po sa Pogo industry. Ipinresenta rin ng ahensya ang ilan sa mga biktima na karamihan ay taga Southeast Asia, kabilang ang ilang Pilipino. May restaurant, merong gym, kumbaga pakikita mo doon sa nalabs ka mo na nag-gym ka, o kaya kumakain ka sa restaurant, o kaya nasa swimming pool ka, o kaya nasa kama ka. Lahat po. So lahat yung parang studio. Opo. Na kung saan, pupunta ka na lang doon para makumbinsi mo. Meron po silang computer na yung kausap po nila doon na model namin, iba po yung magiging sa computer. Kung ano po yung napili mong model sa Instagram. May computer po sila na gano'n. Ay, ang galing, ano? Opo. Okay, so yun yung lab scam. Opo. At yung investment scam, pag nakuha na mo na sila ng pera. Pag napainlove mo na po siya. At kapag napagsuspetsahang nagsumbong sila sa otoridad o kaya ay hindi nakaabot sa kanilang quota, saka sila tinotorture. Sa harap nito, aminado ang mga otoridad na lumalalim na ang kapit ng Pogo criminal sa bansa. Pero ang problema, hindi malaman kung kaninong responsibilidad talaga ang pagsasawata sa mga iligal na Pogo. Sa amin pong responsibilidad yung meron pong lisensya na inisyo po ng PAGCOR. Yung pong walang lisensya, kanino po kaya ang may responsibilidad nun? Hindi ko na po masasagot yun. Is there a possibility na yung may-ari ng ng legal Pogo say may illegal Pogo rate? We are not closing the fact or the possibility that meron din po. Sa huli, muling isinusulong ng Makabayan Bloc ang total Pogo ban sa bansa. Ipatatawag din sa susunod na hearing ang ilan pang opisyal ng LGU at DILG para silipin ang naging kakulangan sa pagsawata sa mga iligal na Pogo sa kanilang nasasakupan.